Yung sa physical, yung sa katawan niya. Sa physical, syempre, alam naman nating lahat na maganda talaga ang katawan ni Sam Milby, kahit nakadamit o hindi. Hindi, pag hindi nakadamit, anong maganda? Mas maganda po. Ano yung pinakagusto mo pag hindi siya nakadamit? Six-pack. Mga pandesal. Six-pack niya. Gusto mo bang i-almusal yung mga pandesal niya? Dinner na lang para masipag tulog. Okay, ano naman kay Pao? Kay Paolo naman po, tahimik lang kasi si Paolo, so isa din yun sa mga gusto ko sa lalaki na medyo parang, yung parang medyo mysterious po, at mysterious po na medyo bastos. Sabi, si Miss Maylin. Tsaka kasi si Paolo, mahilig siya sa whiskey mahilig ako sa wine, so magkakasundo kami. Sali ako dyan. Sa whiskey. May connect ba yun? Whiskey tsaka wine? Yes po. Maraming alak. Kala niya Sorry Kala niya naging deep sa alam dun sa whiskey and wine, hindi naman. Oo. So gusto mo yung medyo basto sa lalaki, Angeline? Opo, pero huwag naman yung bububugin ako. Yung babastusin ka? Opo. Gusto mo yung binabastos? Okay yan. Bastusin tayo. Physically, di ba nakita mo rin siya ubad? Si Paolo? Oo. Si Paolo kasi baby face po siya. Oo. At saka yung katawan niya ang mama. Ang baby din. Yung alin? So kailangan mo alagaan yung katawan niya. Ano yun? Parang hindi natin maintindihan. Super kinis na parang baby skin. Ganyan. Ayun po. Anong pinakagusto mong part? Mata. Kasi brown yung mata niya Kumulsam ka kay Paolo. Ano po? Kumulsam ka kay Paolo. Wholesome? Oo. Anong bastusan gusto? Brown din ang mata ni Sandy. Oo. Pati Brown niya? din. Parehong brown. Yung nga! Gusto mo naman titigan. Ito, direct question Sino sa kanila yung mas matimbang sa'yo? Sino yung mas na-attract ka? Kung may nakakalamang man. Sa imported nga po ako. Okay. Opo. Oo, nakamahilig ka sa imported. Ayaw mo talagang local. Nasanay na po kasi ako sa US, yung mga nag-tour ako doon. Parang kolonyal ka na masyado. Nakalukbok ka lang. Okay, thank you. Good luck. Thanks, Alan D. Next question. Dominic, you have a question for the cast? I'm si Alex Datu has a question. Okay. Well, good evening. Angeline, gusto ko lang malaman kung kanino mo yung sinabi yung sa isa sa kanila, kay Sam and Paolo. Kanino mo sinabi yung kahit konting pagtingin? Kasi sabi lang na Charindel, malay natin. Baka may ibang sagot naman. Kanino ba daw sinabi yung kahit konting pagtingin? Sa totoong buhay po ba ito o sa Huwag nga daw i-push Huwag na daw i-push Sa tulog na soap. tula. Sa soap. Sa soap, kay Sam po. Kasi si Sam dito, medyo ayaw niya sa akin So, Ako humihingi ka ng kahit konting pagtingin so niya. ako po yung parang lagi nagpapapansin sa kanya. Tapos, si Pao. Si Paolo naman po, medyo Siya yung nagbibigay ng nagkakasundo attention kami sa'yo. dalawa. Oo. Kasi Sam kasi, mayaman. So, mahirap lang po ako. Ambisyosa. Ambisyosa. Oo. Mayaman din siya, Dedesma pero din siya siya yung mas mabait sa kanya. Okay. Ayaw niya kasi sa akin. Sam, na-offend ka pag inaamin ni Angge na mas may weight daw muna yung pagtingin niya kay Sam. Do you get offended? Dali, buka mic mo. Siya mo na pega. Hindi naman. Para sa akin, parang maaga pa naman ang story. Malayo pang lalakpayin ng story. Malay mo. Parang sa akin kung di kita pinansin, baka mamaya sabihin mo sa akin kahit konti patingin naman dyan. Wow! Ikaw na mag-beg, Pagtagal. Whiskey pa nga. Okay, nice. Thanks, Pao. Next question. 3 more. Wait, sa Ate P may question si Pilar Mateo. Kay Sweet, Jan Lapers. Marami ka nang nakatrabaho mga big stars, di ba?
How do you find Angeline ngayon na ikaw ang parang magiging tinik, Oo tinik nga sa buhay niya? Hindi, niloloko nga siya. Ang swerte-swerte mo, Angeline. Alam mo, ang mga sinaside-kickan ko, Judy, Regine, Julina, sino ba ba? Ano, ang dami. Ako, official sidekick slash best friend na bakla sa pelikula at sa TV. So, sabi ng bruha, oo nga po, ang swerte-swerte ko talaga kasi bata pa lang ako, pinapanood ko na kayo. Impacta sumagot! But to be honest, it's really an honor. It's fun and very light to work with Angeline. At saka gusto ko yung konsepto na alam niya na she's a better singer than an actress. So, nag-e-exert siya ng effort na matuto sa acting. Nagpapaturo siya sa director, nagpapatulong siya at nakikinig sa mga co-actors niya sa amin. Mas magandang katrabaho yung mga ganong klaseng lead o maganda mag-sidekick, mag-best friend sa isang lead na willing matuto at willing magpa-mentor dun sa ka-eksena niya sa case ko ako. So abangan nyo, marami kami mga ganyan scene ni Angeline dito sa Kahit Konting Pagtingin. Masaya. So sa tingin mo talaga magiging big star si Angeline? Sinabi ko na to dati pa. I think, alam ko ayaw ni Angeline na i-compare siya kung sino. But at the rate that she's going, I think Angeline will be the next Regine Velasquez. Wow, thank you naman. Thank you. May sagot ka dun, Gip? Reaction daw. Coming from the universal sidekick na Ngayon ko po napapatunayan na mas maraming alam ang nakakatanda. Maraming salamat po, Ate Sweet. Thank you. Sinektohan ka, sweet, oh. Mother B, I'd like to ask our director and they both came from marubdob na soap operas prior to doing this. Director Nel did Dahil sa Pag-ibig, and then Miss Reggie Amigo did Walang Hanggan. Direct, kamusta to? What is Kahit Konting Pagtingin? Marami nang nasabi about it. And then, para sa point of view at saka sa vision ng isang director, ano ang Kahit Konting Pagtingin? Jigge, pa-share ng mic. Ay, meron pala naman sa likod. Yung Kahit Konting Pagtingin, actually, nahirapan ako, medyo nanibago ako dahil yung nga puro maragdo pang ginagawa. Pero isang sikreto siguro nung ginagawa namin sa Kahit Konting Pagtingin, it's just to keep the set happy and everybody, na lahat magaan na ang feeling para lumabas din yung likeness sa screen. Saka in terms of acting, ganun din, lahat masaya. So, yun din yung mararamdaman at mapapanood niya sa serye. Okay. Si Miss Reggie Amigo, another marubdob writer na po. Good evening po. Yun na nga po, coming from Walang Hanggan na sobrang marunong. It's a welcome relief to do another project na light. But at the same time, ibang-iba po ang challenge na ganitong ka-light kasi wala kang fallback na suspense or mga iyakan or twists and turns. Pero dito po, simple lang kasi, light and bubbly and Parang Shanti, parang Kali. ano yun? So yun, so mahirap din po, but at the same time, it's very enjoyable. Thanks, Miss Reggie. Go, Aaron. Yes, Mother EJ. At ito pa magtatanong isang marugdog na writer, si Miss Rodel Fernandez. Wow, kami. Para kay Smokey, hi po. Anong masasabi mo after ang Angelito, nabigyan ka na naman ng project? Ano masasabi mo na unti-unti nang nararamdaman ng tao ang pagbabalik mo? Alam mo, Rodel, honestly, matagal kong pinalangin ito eh. So, ngayon na nangyayari ito, kapatid, parang bang, I cannot believe it. Parang nananaginip ako, pero it's just the same. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na binigyan pa rin ako, kinaawaan pa rin ako ng Diyos na nabigyan ako ng second chance, lalo pa ng Kapamilya Network. I'll be very honest, the least na station na in-expect ko na magbibigay sa akin ng pag-asa o break was Channel 2. Pero I'm so grateful that they were the ones talaga who opened their doors to me. And
walang halong drama to or showbiz or whatever. Magaan tong show namin. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila ng marami. At sana, God willing, I will be able to perform my duties to the best para hindi madala at magtuloy-tuloy na. At nagpapasalamat talaga po ako sa lahat ng mga producers, kay Direk, kay Reggie. Thank you so much. And of course, sa mga cast members na they welcomed me with open arms. You know, we may not be talking to each other every time, pero mararamdaman mo na wala namang taray-taray na nangyayari sa set. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Miss Cookie talaga, no, when she speaks, when she talks, napaka-sincere, na talagang damang-damang mo. Is that part of your, the look now is part of your character? Oh yes, ano. Okay. And you know, that's why I'm very happy kasi yung character ko, si Faye, parang she wears her, tama ba ako ni sa Reg Direct, parang yung emotions niya, she wears it on her sleeves parang gano'n. May pagka-emotional yung character niya. Very snowy, parang may pagka-emotional na kumisa naman parang dead man lang, tahimik lang siya. May sarili siyang world, gano'n. Ibang-iba sa Angelito. Ibang-iba sa character mo sa Angelito. Ibang-iba. Okay. Ibang-iba. Unang-una sa lahat, kung nakakapagpasosyal ako, naka-Dorothy Perkins po ako ngayon. Diba? Why afford ko ng Dorothy Perkins? Oo naman. Diba? Miss Cookie, pakipasok na rin po kay Miss Maylin yung mic, please. Can we hear, ito ka na naman, sino ba ang character mo dito, May? Nakwento mo kanina, pero we wanna hear more. Si Teresa. Teresa Si is... Teresa lang ang may ayaw kay Aurora. Ayaw na ayaw niya kay Aurora. Hindi niya napipil si Aurora. Unang pagkakita pa lang niya kay Aurora, hindi na niya type. So siya ang malakas sa pamilya na hindi tumatanggap sa kay Aurora na bilang parte ng pamilya. Hindi ako naniniwala sa kanya. Kapatid ka ni Sam and Paolo. Ako yung tita nila. Tita. Okay. Si Sweet naman, nasabi niya na yun, siya is magpapahirap kay Angge. Correct, parang gano'n. Kasi yung character ni Angeline dito, so dapat tutukan nyo, lalo yung mga fans, yung first week. Kasi doon talaga makikita yung character ni Angeline na talaga naman kung mamahalin mo siya, but at the same time, kakamuhian mo rin. So, may mga characters like kami ni Marilyn, hindi namin siya type kasi ang vague-vague ng character niya. So, but eventually, especially sa aming week 2 script na we just taped yesterday, doon na medyo nabibigyan linaw na kung bakit siya ganon, kung bakit ganon yung character niya. So, pumasok siya sa isang pamilya na medyo masalimuot din. Masalimuot na rin yung buhay niya. So, di ba, parang masalimuot ang buhay mo, pumasok ka sa masalimuot na buhay. So, isang masalimuot na telenovela, ito mapapanood ninyo. Thanks, Sweet. I wanna ask Sir Tommy, kasi Sir Tommy, you are playing Angeline's dad. Okay. Sorry po, ikaw kung meron mga dalawa sa pinaka-more experienced actors dito, it's you and Kuya Junie. How is Angeline so far? As an actress, she is foremost a singer, but this is her first teleserye. How is she so far? Sa ngayon, hindi pa masyado kami nagkakaroon ng maraming eksena kasi medyo nagsisimula pa lang yung series. Okay. But so far, dun sa mga eksena namin nagawa, I found her very natural sa kanyang approach sa acting. At saka yung aming mga eksena namin, very light pa rin. In fact, yun ang in-emphasize sa amin ng direct. But the whole thing is, ang approach sa teleserye is light. So sabi ko, hindi pa ito madrama, sabi ni direct. It was a welcome relief. And I think I'm going to enjoy more scenes with her. Pero sa ngayon, hindi pa masyadong marami kami eksena kasi nagko-concentrate pa lang yung beginning ng show sa pagpunta ni Angeline sa bahay sa mansion. Are you the happy-go-lucky dad? Ikaw ba yung cowboy? Hindi. Ang aming karakter rito, ako'y magsasaka. Kami sa probinsya ka? Yes. Wala ka sa city. In fact, yung istorya, kami nila Angeline, probinsyano. So, in the beginning, nandun kami sa
ako at yung isa kong anak sa probinsya. Si Angeline ang nauna pumunta sa Manila and doon siya naghanap ng trabaho para madala kami dito sa Manila. Ayun ang pangarap niya para sa pamilya niya. Pero ang aming roots talaga, magsasaka kami, pamilya namin puro. May established po yun dito. Yes, Thanks, Sir Tommy. Thank you. Ito naman medyo, ang ganda ng character ni Sir Julie dito. Dito magsisimula ang lahat eh. Kwento niyo po, Sir Julie, you are playing the Don. Oo, si Don Arturo. Mm-hmm. Ang lolo, ang lakas ko, lolo ko ni Sam at saka ni Paolo. Nag-retire sa pagiging CEO ng chain of hotels na established ng pamilya. Parang Hilton, ganyan. Oo, tapos, na-assign as OIC si Adam na ginagampanan ni Sam. Tapos, yung isang kapatid nila, nakilala si Edward. Bago namatay, yung bata ngayon ay kumukontak sa akin. Meron daw siyang nakilala sa Amerika na iuwi niya. Magiging asawa niya. So, tuwan-tuwa yung matanda. Kasi yun ang dream mo para sa ano, magkaroon na ng pamilya. Ngayon, nagkataon na hindi yata nagkasundo yung girlfriend sa Eric. At saka yung Eric. Malang yung ay. Ngayon, nakilala siya ni Aurora sa isang bar kasi nagbe-break up na sila. Boyfriend sa States. Kaya naman, tawag ka. So, dahil nagkakilala Ay, Ana, tawag ka. sinama siya ni Eric sa kotse niya. Yung shoes daw niya, Prada. Namatay si Eric. Doon na nagsimula ang kapalaran ni Aurora. Tapos dahil nasama siya ni Eric na na-aksidente, kala natin siya yung girlfriend. Correct. Ayan. So Julie, medyo isususpend natin na kasi ayun, yun ang exciting part, Sir Julie, di ba? Ang ganda, doon na magsisimula ang kapalaran ni Aurora. So doon nakumpisa yung correct. Na nakikita naman natin din sa trailer. Gusto ko lang parang yun, at Sir Julie, thank you po. Ang ating mga young love din dito. Ikaw, John, you're playing the younger brother of tatay mo si Kuya Tommy, di ba? Okay. Ako po yung younger brother ko dito ni Angeline. Kasama ko lagi yung tatay ko sa probinsya po. Bali, ang role ko po dito is para po Jolix po yun. Ay pagka-Jeju. So far, you will pa lang pwede mong ikwento. Okay, thanks John. And of course, Alexandra. May moment. Alexandra, kailan kayo magkikita rito ni John? Rich girl ka ba rito? Rich girl po, kasi po yung nanay ko po, anak ko ba siya? Ayan. Joke. Anak ka ni Tito ni Miss Maylin. O so pinsan mo sila, ano? Pinsan ko po si Kuya Pao at si Kuya Sam. Insecure po ako dito kasi po yung nanay ko domineering. So medyo po ako takot sa kanya. So shy din po. Magkikita po kami ni John sa school. Kasi po, ayun, pag-aaralin ni Ate Angge, si John, kapalit mo. Kaya mo yan, Tay. Kaya mo yan. Ayun, kasi pinipigilan ni Lolo, umalis si Ate Angge, tapos nahiya na po si Ate Angge kay Lolo. Tapos sabi niya, kapalit na lang daw pag-aralin mo si John sa school. Yung school na po yun, school ko din po. So doon kayo magkukrus ang landas niyo ni John. Nakwento na ni Jordan tsaka ni Denise yung role nila kanina, di ba? Malinaw na sa atin. Kaibigang call girl at tsaka bugaw si Jordan. Tapos si Denise naman is kaibigan ni Angge. Okay, siguro we'll limit 2 more questions, Mother B, and then okay na tayo. Aaron, go ahead. Sorry. We have a question from Alan Policarpio. Of PDI. Yes.
since first time mong magkaroon ng teleserye, ano yung mga, saka pinaka na-challenge, saka ano yung pinaka na-enjoy sa pag-ato? Sorry kuya, ano po yun Ano yung saka na-challenge, tapos Challenge. ano yung pinaka na-enjoy mo sa pag-ato? Pinaka na-challenge po ako, unang-una sa ganyang kissing scene. Hindi sa mga katrabaho ko po talaga kasi sila Ate Sweet, Miss Naileen, sila Mrs. Mookie. Sobrang lagi akong kinakabahan kasi kapag sila po yung kaka-eksena ko pero hindi ko alam kung bakit. Kahit ilang beses na po kami nagkasama sa eksena, ganoon pa rin yung pakiramdam. Pero alam ko naman po na normal yun, lalo po sa akin na baguhan talaga. At sa lahat naman po ng ini-enjoy ko ngayon, yung mga natututunan ko po sa bawat nakaka-eksena ko sa kanila kasi minsan may mga eksena talaga na nahihirapan ako na parang feeling ko kayang-kaya kong gawin pero kapag ginagawa na nahihirapan ako so minsan talaga nagpapaturo ako sa kanila sa director ko namin, si Direk Darnell. At feeling ko naman yun yung sobrang na-enjoy ko kapag every time na nag-taping kami lagi ako may natututunan ko sa pag-arte. Thank you, Kuya. Okay. Total, nagkwento na rin naman si Angge about... Okay na, Alan? Yes. Okay. Total, nagkwento na rin si Angge about director niya. Direct, how is Angeline as a first-timer for a teleserye? Ay, bakit? Parang maganda isasagot si Direct. Una ko napanood si Angge sa Born to Love You. And honestly, natuwa ako sa kanya doon. She's a natural, napaka-charming niya on screen. So, walang eme to nung nakatrabaho ko siya sa kahit konting pagtingin. Actually, natakot ako kasi diba, iba yung rigors ng teleserye. Baka hindi kayanin ni Angge. Pero so far, nandun pa rin po yung pagiging totoo ni Angge. Minsan meron ko yung mga eksena na pumapunchline siya. Tapos sobrang kami natatawa lahat kasi meron siya mga natural na sinasabi na sobrang talaga nakakatawa na minamaximize namin sa mga eksena. Correct. Yes, si Angge ang dami niya pang dapat matutunan. Pero ang maganda sa kanya, she's so willing na matuto at kahit anong pagawa mo, gagawin niya. Thanks, Direk. Other day, On cue agad, at Angelina is in the green shirt. Okay. So parang yun na yung last question. Yes. Thank you, Director Nel. Okay, meron pa tayong mga pakulo. So parang ako, alam mo naman ako, si Ide Chef. Oo. Hindi ko na iaalaw ang ating mga artista na paisa-isa magsasabi na abangan niyo po kami, supportahan niyo po kami, kaya paulit-ulit, nakakasulian. Okay? So ngayon, I would like to call the top 3 candidates sa ating sing-along portion. Oh my God, this is it!